Minsan sa buhay, may mga sandaling dumarating ng tahimik, mga sandaling hindi mo inaasahan, pero kayang baguhin ang takbo ng puso at isip. Isang gabay, isang boses na marunong maghintay, at isang damdaming unti-unting nahuhubog. Sa kwentong ito, matutunghayan natin kung paano ang isang simpleng takot ay nauwi sa pagkatuklas. Hindi lang ng musika, kundi ng pag-ibig na dahan-dahang natutunan at buong pusong tinanggap. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin simulan ng kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-hit ang bell icon para hindi mo ma-miss ang mga bagong kwento ng M2M Desires. Shoutout din kay Joseph Estrada. Salamat sa suporta at sa patuloy na pagmamahal sa mga kwento ng tunay na buhay. Simulan na natin ang kwento. Kuya Will, at sa lahat ng listeners ng M2M Desires, ako po si Miguel, pero mas kilala ako sa pangalang Migo. 22 taong gulang, third year college student. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ko tungkol kay Rafael, o Rafa, ang taong sa hindi ko inaasahang paraan ay unti-unting nagbago ng takbo ng buhay ko. Kuya Will, alam mo ba yung pakiramdam na ayaw mong subukan ng isang bagay hindi dahil ayaw mo, kundi dahil takot kang mapahiya? Ganun na ganun ako pagdating sa musika. Wala talaga akong alam sa pagtugtog ng gitara. Tuwing hahawakan ko ang strings, parang nawawalan ng lakas ang mga daliri ko. Parang ayaw sumunod sa gusto ng isip ko. Pero dahil sa paulit-ulit na hamon ng mga kaibigan ko, napilitan akong sumali sa isang music workshop sa campus. Hindi ko alam na doon pala magsisimula ang lahat. Unang araw ng workshop, siya ang naging instructor ko, si Rafa. Hawak niya ang gitara habang nakatayo sa harap namin, kalmado pero may kumpiyansa. Lumapit siya sa akin at ngumiti. Relax ka lang, huwag kang kabahan. Ako na bahala sa'yo, promise. Hindi ka mapapahiya dito, sabi niya. Hindi siya mayabang, pero ramdam mo yung tiwala niya sa sarili. At Kuya Will, aaminin ko na, napakagwapo niya. Chinito, matangkad, at may smile na kayang magpatigil ng oras. Yung klase ng ngiti na hindi mo maiwasang titigan kahit sandali. Nakatayo ako sa music room, halos nanginginig habang hawak ang gitara na pinahiram niya sa akin. Lumingon ako sa kanya at halos pabulong na nagsalita. Kuya Rafa, ang hirap po kasi, sabi ko. Ramdam ko na umiinit ang pisngi ko sa hiya. Tumawa lang siya, yung tawa na hindi nakakainsulto, kundi nakakagaan ng loob. Yung tipong mas lalo kang ginaganahang subukan ulit. Okay lang yan, Migo. Relax ka lang. Turuan kita, sabi niya habang inaayos ang pwesto ng kamay ko. Hawakan mo lang ng maayos. Ako na bahala sa iba. At doon, Kuya Will, doon ko unang naramdaman na hindi lang pala musika ang ituturo niya sa akin. Kuya Will, para akong tinutusok ng libo-libong karayom sa dibdib nung marinig ko yon. Nang itinuro niya kung paano humawak ng gitara, wala na akong nagawa, kundi sundin siya ng buong puso. Lumapit siya sa likod ko at hinawakan ang kamay ko para itama ang pagkakalagay sa strings. Ang init ng katawan niya sa likod ko at ang bango ng perfume niya, parang halo ng mint at woody scent. Para akong lalong kinabahan, pero sa ibang dahilan na hindi ko maipaliwanag. Oh, ba? Kaya mo naman pala. Dahan-dahan lang, bulong niya habang ginagabayan ang mga daliri ko. Doon ko na-realize, baka hindi ang gitara ang nagpapakaba sa akin, baka siya. Baka ang pakiramdam na ito, yung tibok ng puso ko na parang gusto ng sumabog. At doon nagsimula
ang unang leksyon namin ni Rafa sa isang kaba na unti-unting napalitan ng kilig. Minsan, ang mga bagay na kinatatakutan natin, sila rin pala ang nagdadala ng bagong karanasan, bagong saya, at bagong pag-ibig. Hindi ko pa alam kung saan hahantong ang music journey kong ito, pero ang sigurado, kasama ko si Rafa. At doon pa lang, buo na ang araw ko. Kuya Will, akala ko nung una, isang beses lang ako susubok sa gitara. Pero hindi pala. Halos araw-araw, hinihintay na ako ni Rafa sa music room para ulit-ulitin yung practice. Migo, tara na. Hinihintay ka na ng gitara mo. Sabi niya sabay turo sa gitara na naka-reserve para sa akin. Kuya naman, hindi pa ako magaling, sagot ko. Pero sa totoo lang, ang hirap tumanggi. Hindi lang kasi gitara ang nakakaakit, pati siya. Pag-practice namin, lagi niyang ginagabayan ng kamay ko. Ramdam ko ang init ng kamay niya sa likod ng kamay ko. Mainit at mabigat, pero sa isang nakakakumport na paraan. Hindi ko alam kung sadyang ganoon siya magturo o talagang gusto niyang mapalapit ako. Pero pinapabayaan niya akong humawak ng mahigpit sa atensyon niya. Kuya Will, parang araw-araw na panliligaw na ang ginagawa niya, pero walang label. Migo, relax ka lang. Kung kinakabahan ka, pakinggan mo lang yung tunog. Ako na bahala. Bulong niya. At ayun na naman, nasa tenga ko na ang boses niya. Ang lapit. Ang init ng hininga niya sa balikat ko. At dahil doon, imbes na matakot ako sa gitara, mas lalo akong nataranta dahil kay Rafa. Sir Rafa, baka mali yung chord. Mahina akong sabi. Hindi ka magkakamali, promise. Kasama mo naman ako. Ayokong mawala ka sa practice natin. Sagot niya. Aba, teka. Anong ibig sabihin nun, Kuya Will? Biglang nag-init ang pisngi ko at iniwas ko ang tingin sa kanya. Pero ramdam ko rin na nakangiti siya. Habang dahan-dahan kaming tumutugtog ng simpleng kanta, gitara ni parokya ni Edgar. Naririnig ko lang ang tunog ng strings at kabog ng puso ko. At sa sandaling yon, na-realize ko, baka nga tama siya. Hindi na ako natatakot dahil kay Rafa. Mas naging masaya ang bawat practice. Kapag may kasama kang nagpapagaan ng loob mo, kahit ang pinakamalaking kaba, napapalitan ng tawanan at kilig. At sa bawat paggabay niya sa kamay ko, parang unti-unti rin akong natututo. Hindi lang sa pagtugtog ng gitara, kundi sa pagtanggap ng nararamdaman ko para sa kanya. Kuya Will, alam mo yung pakiramdam na parang araw-araw kang nililigawan, pero hindi mo alam kung totoo ba o imahinasyon mo lang. Ganun na yung nangyayari sa akin dahil kay Rafa. Kuya Will, ito na yung turning point ng kwento ko. Isang araw, habang tumutugtog kami sa music room, biglang nasira ang string ng gitara ko. Tumilapon yung string at halos tamaan ako sa mukha. Napasigaw ako at halos pumikit sa takot. Pero bago pa tuluyang matamaan, hinawakan niya ako sa braso. Mahigpit. Parang ayaw niya talagang pakawalan. Relax, Migo. Hawak kita. Bulong niya. Halos nakadikit na ang mukha niya sa akin. At ayun na, ang kaba ko. Hindi na dahil sa string, kundi dahil sa kanya. Ramdam ko ang init ng kamay niya sa braso ko. At naramdaman ko rin yung tibok ng dibdib niya na sobrang lapit sa akin. Kuya Will, ang bango pa rin niya kahit ilang oras na kaming nag-practice. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita pababayaan. Wika niya sabay ngiti. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakamatay. Yung muntik akong tamaan ng string o yung titig niya na parang sinasalo lahat ng hiya ko. Pagbitaw niya sa akin, nanginginig pa rin ako. Ay, Migo, sorry ha. Muntik ka na. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod, mas hahawakan pa kita ng mahigpit, sabi niya. At ayun na naman siya.
Paano ko ba ito kakayanin, Kuya Will? Ako tuloy yung parang nahuhulog. Hindi lang sa musika, kundi baka kay Rafa na rin. Kuya Will, minsan talaga may mga bagay na hindi natin kayang pigilan. Parang string na biglang pumitik. Hindi mo inaasahan, pero ramdam mo agad yung impact. Pero minsan din, may mga taong nariyan para sumalo sa'yo. Yung hahawak ng mahigpit at sisiguraduhing hindi ka tuluyang masasaktan. Dahil sa muntik naming aksidente, sinabi ni Rafa na kailangan muna naming magpahinga. Kaya ang ending, nauwi kami sa campus park sa ilalim ng isang malaking puno. Dito muna tayo, migo. Ang init kasi, saka para makapag-relax ka rin. Sabi niya habang inaalis ang backpack at umuupo sa damuhan. Umupo rin ako sa tabi niya, pilit pinapakalma ang sarili ko, hinahabol ang hininga at ang tibok ng puso ko. Migo, takot ka pa rin ba sa gitara? Bigla niyang tanong. Medyo, sagot ko. Medyo alanganin pa. Tapos nagsalita ulit siya. Sa akin, takot ka rin ba? Kuya Will, parang tinamaan ako ng kidlat sa tanong na yon. Napatingin ako agad sa kanya at nakita ko siyang nakangiti. Yung ngiting parang nang aasar, pero may halong lambing. Hindi sagot ko, sabay tulak sa braso niya. Kahit ang totoo, mas kinabahan ako kaysa sa paghawak ko ulit ng gitara. Oh, ibig sabihin gusto mo ako? Mabilis niyang balik, sabay kindat. Sir Rafa, sigaw ko. Ramdam ko kung paano biglang uminit at nambula ang buong mukha ko. Pero imbes na tumigil, lalo pa siyang tumawa. Kuya Will, pakiramdam ko talaga nag-i-enjoy siya sa pagpapahiya sa akin. Pero yung cute na klase ng hiya. Yung tipong hindi ka magagalit. Kasi imbes na inis, kilig yung nararamdaman mo. Relax ka lang, migo. Joke lang. Sabi niya, sabay pahid ng tubig mula sa tumbler niya sa braso ko. Pero nung maramdaman ko yung lamig ng tubig na dumampi sa balat ko, kasabay ng init ng kamay niya, Diyos ko, Kuya Will, paano pa ako marerelax sa ganun? Matagal kaming umupo sa ilalim ng punong kahoy. Nagkukwentuhan lang kami tungkol sa buhay, mga pangarap, pamilya, at kung ano-ano pa. Doon ko nalaman na pangarap pala niyang maging professional musician. Doon ko rin nalaman na matagal na siyang single kasi mas pinili niyang mag-focus muna sa music. At sa bawat biro niya, sa bawat pang-aasar, ramdam ko yung saya na hindi ko kayang ipaliwanag, Kuya Will. Hindi na lang ito tungkol sa gitara. Hindi na lang ito tungkol sa takot ko. Unti-unti, naging tungkol na ito kay Rafa. At sa kakaibang pakiramdam na siya lang ang nakapagbibigay sa akin. Kuya Will, dahil sa dami ng araw na magkasama kami ni Rafa, hindi ko na rin alam kung saan na ba kami dinadala ng tadhana. Parang bawat araw, mas lumalalim, mas nagiging komplikado, kahit wala namang malinaw na usapan. Isang gabi, nadatnan ko siyang nakasandal sa puno sa may quadrangle. Hawak niya ang gitara niya, tahimik na tumutugtog. Parang siya lang at ang musika ang magkausap. Ay, migo, nandito ka pala. Halika. Ang ganda ng gabi, tawag niya. Umupo ako sa tabi niya. Malamig ang simoy ng hangin. May sapat na liwanag mula sa mga ilaw ng campus. At may tunog ng gitara na parang bumabalot sa buong paligid. Kuya Will, pakiramdam ko nun. Parang eksena sa pelikula, yung tipong hindi mo inaasahan pero bigla ka na lang nadala. Tapos bigla niya akong tinanong, ikaw migo, masaya ka ba kapag kasama mo ako? Kahit makulit ako? Oo naman, sagot ko, halos walang pag-aalinlangan. Sumunod agad ang tanong niya, kung sakaling araw-araw na lang kitang kasama, okay lang ba sa'yo? Diyos ko, Kuya Will. Hindi ko alam kung ano bang ibig niyang sabihin. Bigla akong kinabahan, hindi ko na alam kung paano ako uupo ng maayos. Ramdam kong namumula na naman ako. Rafa,
Baka kung ano na iniisip mo, sagot ko, pilit na iniiwasan ng tingin niya. Ngumiti lang siya. Yung ngiting hindi ka tinutulak, pero hindi ka rin binibitawan. Hayaan mo na, amigo. Darating din yung tamang oras para sagutin mo ako ng diretso. At doon, natahimik na lang kami. Pareho kaming nakatingin sa kalangitan habang nakikinig ako sa kabog ng puso ko, isang kabog na pakiramdam ko'y mas lalo pang lumalakas sa bawat segundo. Kuya Will, hindi ko akalaing aabot kami sa puntong ito. Ang dami na naming pinagdaanan. Mga tawa, takot, pang-aasar, at mga sandaling magkalapit habang magkasama kaming tumutugtog ng gitara. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Parang may lihim na matagal nang kinikimkim at handa nang sumabog sa pagitan namin. Ay, migo, bulong ni Rafa, seryoso ang tono. Alam mo, sa lahat ng pagkakataong kasama kita, pakiramdam ko hindi na ako buo kapag wala ka. Hindi na ako masaya kung hindi ikaw ang kausap ko, kung hindi ikaw ang kasama ko sa bawat practice. Napalingon ako sa kanya, Kuya Will. Kitang-kita sa mukha niya na hindi ito biro. Hindi na ito simpleng asaran. Totoo na. Migo, gusto na kita simula pa nung unang beses kitang makita. Yung natatakot ka pa sa gitara. Dagdag niya, bahagyang napangiti. Doon ko na naramdaman na gusto kitang alagaan. Kaya nga palagi kitang pinipilit mag-practice kasi gusto kitang makasama. Gusto kita higit pa sa isang kaibigan. Parang huminto ang oras. Kinabahan ako pero mas nanaig ang saya sa dibdib ko. Rafa, sagot ko, halos pabulong. Ako rin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero nahulog na rin ako. Hindi sa gitara mo, kundi sa iyo mismo. Kuya Will, ngumiti siya sabay hawak sa kamay ko. Salamat, migo. Simula ngayon, hindi ka na matatakot. Ako na ang hahawak sa'yo. Hindi na kita bibitiwan. Bago pa ako tuluyang lamunin ng hiya, dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya. At sa ilalim ng mga ilaw ng campus, doon ko naranasan ang unang halik na hinding-hindi ko malilimutan. Malambot ang mga labi niya, Kuya Will, at sa katahimikan ng sandaling iyon, ramdam ko na puno ito ng mga pangako. Doon ko rin napagtanto na lahat ng takot ko, unti-unting napalitan ng pag-ibig. At sa wakas, wala na akong ibang hinangad kundi ang manatiling kasama si Rafa habang buhay. Ngayon, Kuya Will, 3 buwan na kaming magkasama ni Rafa. Official na kami. Alam na ng mga kaibigan namin at suportado naman nila kami. Hindi pa namin nasasabi sa mga magulang namin pero alam naming darating din ang tamang panahon para doon. Ang mahalaga sa ngayon, masaya kami at patuloy naming pinipili ang isa't isa araw-araw. Minsan, ang mga takot pala natin ang nagiging daan para makilala ang taong magpapalaya sa atin. At sa bawat yakap, bawat biro, at bawat kabog ng puso, natutunan ko na hindi lahat ng malaki ay dapat katakutan. Ako si Miguel, at ito ang aking kwento, ang kwento ng unang gitara na hinawakan ko at ng unang lalaking minahal ko. Ang kwento ng tunog ng puso ko. Salamat, Kuya Will, sa pagbibigay ng espasyo para maibahagi ko ang kwento ko. At sa lahat ng listeners dyan, huwag kayong matakot umamin sa nararamdaman ninyo. Kasi minsan, yung taong iniiwasan mo pala ang siya ring taong magpapasaya sa'yo. Maraming salamat at ingat palagi. Migo, salamat sa pagbabahagi ng napakagandang kwento mo. Habang binabasa ko ang iyong sulat, hindi ko mapigilan ang ngiti sa aking mukha. Alam mo, ang ganda ng timing ng pagmamahal. Dumating ito sa oras na hindi mo inaasahan, sa lugar na hindi mo inakala, at sa taong hindi mo naman balak na mahalin. Ang kwento mo, Migo, ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa tapang. Tapang na harapin ang iyong takot sa gitara, sa sarili mong nararamdaman, at sa pag-amin
At ang pinakaganda, hindi ka nag-iisa. Si Rafa, tinuruan ka hindi lang tumugtog, kundi ang magtiwala sa sarili mo at sa kanya. Ang payo ko sa iyo, kaibigan, patuloy mong alagaan ang relasyon ninyo ni Rafa. Ang pag-ibig ay parang tumugtog ng gitara. Kailangan ng practice, pasensya, at paggabay sa isa't isa. May mga pagkakataon na may matutuklap na strings, may maling chord, pero kung totoong mahal ninyo ang isa't isa, laging may paraan para ayusin ito. At tungkol sa pag-amin sa inyong mga magulang, sa tamang panahon, gagawin ninyo yan. Handa na ba kayo? Kapag dumating yung tamang sandali, sabay ninyong haharapin. Huwag magmadali, pero huwag rin matakot. Ang totoo, laging may daan. Sa mga listeners natin dyan, ang aral ng kwento ni Migo ay simple pero malalim. Huwag kang matakot subukan ang mga bagay na hindi mo kayang gawin. Dahil minsan, doon mo makikilala ang taong magbabago ng buhay mo. Ang takot ay normal, pero kapag may taong handang humawak sa kamay mo, mas madali na ang lahat. At isa pa, huwag mong ipagpaliban ang pag-amin ng nararamdaman mo. Kasi kung hindi mo sasabihin, paano niya malalaman? Ang pag-ibig ay hindi mind reading. Kailangan ng tapang, kailangan ng salita, at kailangan ng tamang timing. Ngayon, sa inyo naman mga listeners, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Migo? Nakarelate ba kayo? May advice ba kayo para sa kanya at kay Rafa habang patuloy nilang itinatayo ang kanilang relasyon? O baka may sarili din kayong kwento na gustong ibahagi? Mag-iwan ng inyong comments sa baba. Let's create a community of support and love dito sa M2M Desires. Huwag kayong mahiyang mag-share ng inyong thoughts. At bago ko kalimutan, kung first time mo dito sa M2M Desires, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong kwento ng pag-ibig at pagnanasa. May kwento ka rin bang gustong ibahagi? I-send sa amin ang inyong confessional letters. Baka ikaw naman ang susunod na ma-feature dito sa M2M Desires. Ako si Kuya Will at ito ang M2M Desires, kung saan ang bawat kwento ay may kahulugan, bawat pag-ibig ay may halaga, at bawat puso ay may boses. Salamat sa pakikinig at ingat palagi mga kaibigan. Hanggang sa muli.